Pinabit dito, Ranjo sa bandal, nandito ba? Wala dito? Wala? May pinabit dito si Ranjo sa bandal. Sabi niya, after Typhoon Odette, we received 5,000 from the government. All recipients had to set aside 1,000 pesos. This rule applied to recipients of 4Ps and senior citizens benefits as well. Portion of it had to be collected. During every release schedule, Aguila forces, accompanied by a secretary named Flor de Lis Ilandag, had to be present to facilitate the easy collection from the beneficiaries. Is it true na yung purpose na binibigay ng gobyerno para sa mga tao ay kinakaltasan pa ninyo ng 1,000? At ito'y kinukulikta ni Flor de Lis Ilandag na according to you, Secretary, Treasurer ng SBSI. Hindi po, Your Honor. Hindi po totoo yan. DSWD. Sinong rep ng DSWD? Nakailang release na kayo doon since umakyat sila sa kapihan 2019. Nakailang release kayo doon ng mga tulong, mga ayuda, whatever, 4Ps, AX, or whatever. Nakailang release kayo doon? Magandang umaga po, Mr. Chair and Honorable Yes, Gwen. Senators. Batay po dun sa aming pong opisyal na komunikasyon, meron po tayong mga iba't ibang assistance na na-provide sa mga 4Ps beneficiaries na SBSI members din po. So, from the report that we have submitted from 2019, simula po noong 2019, nakapagbigay tayo ng educational grants and health grants sa mga beneficiaries, including their rice subsidies. At yan po ay naibigay natin sa 202 na household members. Yung rice subsidy, is this in the form of cash or in kind? Tama po, Mr. Chair. Yan po ay in the form of cash na binibigay Cash. po natin How sa much? ating mga beneficiaries. Yan po ay 600 pesos po kada buwan. Kada buwan. Itong sinabi na 5,000, anong form of assistance ito? AX o Yan po, Mr. Chair, ay in the form of cash assistance under the assistance to individuals in crisis situation para naman po sa mga naapektuhan ng bagyong Odette. so AX? Tama po, Mr. Chair. So yung mga tao doon sila nagdi-distribute. Tama po, Mr. Chair. So yung ating pong 5,000 talaga ang nire-receive nung bawat beneficiary, recipients. 5,000. Yan po, Mr. Chair, yung ating financial assistance sa mga affected by Typhoon Odette. Hindi ba niyo binibrief yung mga recipients doon? Hindi binibrief ng inyong local personnel na yung 5,000 sa inyo yan talaga? Kasi according to the information, ito sa pinabit ng isang membro nila, ay binabawasan ng 1,000 na pupunta sa SBSI yung 1,000. Mr. Chair, particular po sa ating mga 4Ps beneficiaries, kasama po sa family development session po nila, yung impormasyon na binibahagi natin na dapat kung anuman pong assistance na natatanggap nila mula po sa gobyerno, ito ay gamitin po nila para sa edukasyon at kalusugan ng kanilang mga anak. Well, we are not blaming you, ha? This is not of your own doing. As far as you're concerned, talagang natanggap ng recipient yung 5,000 pesos. Dahil hindi magpapayag ang DSWD talaga na ma-receive nila yung pera na hindi matanggap yung actual na 5,000, di ba? But this happened after the fact na. After your distribution, merong umiikot itong si Flor de Lis Ilandag na according to Senior Aguila ay kanilang treasurer. Ito'y nangungulikta at ini-escortan pa ng mga Aguila para talagang magbigay ng 1,000. Yes, Senator Tolentino. Kung lang sa DSWD, o inuubo ka na ma'am, who assisted
your local DSWD in identifying the beneficiaries? Sinong tumulong? Sina Senyor Aguila din o ibang sinong tumulong? Mr. Chair, para po dun sa naapektuhan ng bagyong Odette. Yes po, ang kasama po ng DSWD sa pag-identify ng mga naapektuhan, of course, is the local government. Local government. When you refer to the local government, barangay, munisipyo, Hanggang sa barangay level po, Mr. Chair. so can I ask the LGU of Socorro? Mayor? Yung Municipal Social Welfare Development Officer. So, tama ba yung sinabi ni ASEC Dumlao na katulong kayo sa pagpili ng beneficiaries? Magandang umaga po, Senators. Magandang umaga sa lahat. Totoo po, Senator, na ang listahan po ay galing sa mga barangays po at papunta sa Municipal Local Government Unit po. Specific instance na to, itong kapihan, sino naman ang katulong nyo doon? Nakapanumpa ka na ba? Nakapanumpa ka na? Yes po, dati, nung unang hearing po. Sino ang katulong nyo sa kapihan? Actually, for kapihan, kinukuha po mula sa kanila ang listahan po ng families po. Sino ngayon sa kanila ang pinagkuna ng listahan? Actually, kasi di ba doon sa ministry ng kapihan na structure nila, ang palagi po kasing nakaka-coordinate namin mula sa kapihan ay yung dati pong local social welfare po. Ayun. So, meron din silang parang de facto social welfare officer. Sila yung nakakaalam. Kakilala nyo? Opo. So, kung ano yung listahan na ibinigay nila pagkatapos ng bagyong Odette, ito na, yung bibigyan sa... Opo, kasi hindi po kasi kami makapasok doon. Nakapasok lang po kami doon na pag nagbibigay na po ng ayuda. Anong pangalan naman nung parang contact person nyo na dating social welfare officer sa kapihan? Mrs. Lilian Dizon po, Senator. Mrs. Dizon, nandito po kayo? May we know if Mrs. Dizon. Andito? Wala. Sino Wala daw. si Mrs. Miyembro siya ng kapihan. Yes po, Siya ang in Senator. charge. Siya po ang nagko-coordinate sa opisina po. So kung ano yung listahan na ibigay niya, more or less, 80%, 90%, katanggap-tanggap na yon. Bali, hinihingi po namin kasi nung panahon ng Odette, Hindi kayo makapasok, sabi mo. opo, hindi kami makapasok para mag-conduct ng survey or mag-gather ng data doon. Kaya hinihingi na lang po namin kasi inclusion naman po, inclusive po talaga ang ginagawa natin sa pagbibigay ng ayuda po So, para lahat po talaga mabigyan. So, Pwedeng mabawasan yon yung listahan nila, hindi na pwedeng madagdagan ang galing sa ibang sources ninyo. Yun na yun. Kung ano- yun na yun po. Yun na yun. Yes So po. more or less, ilan ang taong binigyan? Ilang pamilya? Sa listahan na binigay ni Mrs. Dizon? Actually, around, sa listahan namin may mga almost 1,000 po. 1,000. Senyor Families. Aguila, Senyor Aguila, kilala mo yung Mrs. Dizon? Senyor Aguila, Opo, si Mrs. Lilian Dizon. ano nyo yun? Opisyal? Hindi, ordinary member lang po. Ordinary member, pero may karapatan siyang mag-submit ng listahan. Yung listahan, sa akin ka tumingin, ako nagtatanong sa'yo. Yung listahan na binibigay niya, bago i-submit sa local municipal social welfare officer, pinag-usapan niyo yun, ito, check, ito, kunin to, bigyan to, ito. With your concurrence, yung listahan, with your approval, Sa anong listahan po? Yung sa... yung listahan nung binigyan nung pakatapos ng bagyong Odette, na bibigyan ng tulong ng DSWD. Inaprubahan mo ba yon? Hindi ko po alam yan. Wala. Kanina sabi mo, nag-meeting yung board. Narinig ko. Yung board, nag-approve? Hindi, yung meeting lang ng board, yung tanong lang ni Ma'am Risa is yung sa paano pagtayo ng bahay sa bagyong Odette. So, bahala na si Mrs. Lilian Dizon kung ano yung listahan isasubmit niya. Ganong kalaki yung kanyang authority, discretion, na kung ano yung ilista niya, okay na yun sa'yo. O papakita rin sa'yo ni Mrs. Dizon, Senyor Aguila, ito po yung listahan natin. Sa akin ka tumingin, ako nagtatanong eh. Andito ko, to your left, sorry po. 95 degrees.
Ano yon? Papa-approve sa'yo pagkatapos o hindi na? Hindi po, wala po akong inapprovean. Pero nalaman mo na nag-distribute, na nakatanggap ng tig 5,000? Oo, nalaman ko po na. Nalaman. Hindi ka na nagtanong kay Mrs. Dizon? Saan mo naman kinuha yung listahan? Paano mo napili yung... ilan po yun, Mrs. Chen? Kayo ba ho si Mrs. Dizon? Ay, relative po kasi ng husband ko po, si Mrs. Lilian Dizon po. Kasi Dizon din po ako. Chen, hindi kayo yon. Hindi po ako. Diba, iba yung kausap ko dito kanina eh. Nasaan na si... No, iba na yung tao dito, yung municipal social welfare. Ako po, kayo, Senator. No, naguluhan ako. Pero Dizon din kayo. Yes po. Naguluhan, nalipong talaga ako sa inyo. So, pagbigay sa inyo ng Lilian Dizon, approve na. Ilan po yon? Ilan lahat yon? 500? Ilan? 1,000? I'm sorry po, 1,000 plus po. 1,000, Opo. Senyor Aguila, yung 1,000, hindi ka man nagtanong doon. Member ba tong isa dito? Lahat, wala ka nang hindi mo na... Yung makasagot lang po niyan is si Ma'am Lilian Dizon. Saan po ginanap yung distribution, Mrs. Chen Dizon? Kasi nga po, hindi kami pwedeng pumasok sa So- loob po. Doon lang po sa gate nila po. May ginawa po kasi silang makeshift na parang reception area po. Doon ginagawa ang lahat ng payouts po. So, ng lumabas doon yung DSWD. 1,000. Yes po. Families po yan. Family, 1,000 families. Senyor Aguilar, Senator lumabas Tolina. yung 1,000, hindi mo naramdaman? Sa ano po? Lumabas daw sa gate, nagbigay ang tumulong ang DSWD. Hindi po, sa gate, sa inside po. Oh. So, wala ka nang, hindi ka nagtaka? Sabi mo kanina, wala kang pakialam doon. Kasi yung ano yan is si Ma'am Lilian Dizon kasi siya yung So, wala ka nang pakialam doon. Bahala na si Mrs. Lilia Dizon. sa ano kasi Di ba malaking event yon, 1,000 na pamilya, Opo, naglabasan, binibigyan ng tulong ng DSWD, ng pamahalaan. Okay lang sa'yo? Hindi ka man lang nag-appear doon? Opo, anong kuan ko appear ako na kay Ma'am Lilian Dizon yan na Di mo ba member si Mrs. Lilia Dizon? member po ng bayanihan pero siya po yung tatawagan kasi ni Ma'am Jinsen Dizon kasi siya yung si Ma'am Lilian Dizon is dating DSWD. So siya hindi ka na nakialam, nag-ipon yung 1,000 tao doon. Wala kang doon, kung Hindi, panirarali ka na ron. ano namang pakialam sa gobyerno yan. Sa gobyerno nga, hindi mo pinapapasok ang government agencies doon. Hindi pinapasok naman po. Pumasok nga si Jinsen Dizon doon sa yung tinatawag na Lamina Center, doon sa Pinapasok ka raw. Mr. Senator, gusto ko pong klarohin, before Odette po, hindi po talaga kami makapasok. So lahat ng payouts po natin from senior citizens, 4P, hindi pala, yung 4Ps may card pala sila, AX, at saka yung sa SAP natin na ayuda, doon lang po talaga sa gate nila. Tapos after Odette po, kasi kami lang po yung makapasok ng buong LGU, ang opisina lang po ng social welfare ang makapasok kasi magdadala po kami ng mga family food packs galing po ng DSWD at saka mga ayuda na rin po, cash assistance na rin po na ginagawa, ipinapi-out po ng staff po ng DSWD po. So doon na po sa dome yon ginagawa Walang po. officers doon ng kapihan present. Of course, sila po lahat, nag-courtesy po tayo before po kami makapasok. Sabi niya, Hinihingi po lahat ng pangalan po kasi under approval po. Senyor Aguila, wala daw siya pakialam na to. Government daw yun eh. Yun po ang totoo, Senator. Nandun sila. Nandun sila. Before po makapasok ang lahat ng personnel ng DSWD, pinapasa po muna namin, itinitix namin yung pangalan lahat. Para Kasi po, for approve. approval po daw, mula po kay Senyor Aguila. Senyor Aguila, Yun po ang sabi sinabi. mo wala ka ng pakialam doon. Bahala na si Mrs. Dizon. Yung pala, Hindi po kasi for yung approval pa. tinatawagan po niya, Your Honor, walang lang po. Si Ma'am Lilian Dizon, yung tatawagan niya kasi siya yung dating DSWD. Saka ano namang kuhan ko na para sa mga tao yan. Kay pagtalo rito, Mr. Chairman, so wala siyang pakialam kung sino yung papasok, and yet, may kaltas siya. Anything more, DSWD, Chen Dizon? Wala na po, Pakatapos, Senator. pakatapos kayo mag-distribute, nakapirma yung mga recipients,
Nabalitaan nyo naman na may nabalitaan kayo na kinaltasan? Dati po may report na po kaming natanggap. Dati pa lang pero wala po talagang actual na nagpunta sa opisina para magreklamo. Ngayon na po nang naggawa ng task force si Mayor, doon na po talaga sila lumapit na totoong may mga ganong. Ano yung average ginagawa na report sa inyo? Kinaltasan ng 2,000, 2,500, 1,500, 3,000? Ano yung average na para makita natin yung trend nito? Ano yung mga reports sa inyo? Parang may iba kasi na tulad nung emergency shelter assistance po ng DSWD, kasi ang kapihan po ay sila po lahat na consider as totally damaged yung houses nila doon, kasi heavily hit sila ng Odette. So nakatanggap ang bawat household ng 10,000 po. So ang narinig ko po na mga na-report po, may nagbigay ng 6,000, may Nagbigay o nakatanggap? parang may kinolekta na 6,000 mula sa 10,000 po. So naiwan na lang dun sa 4,000 na lang po ang 4,000. naiwan ng family po. Opo. So yun ang average na narinig nyo dun sa shelter assistance. Yes po. At may iba din po na 5,000, so 50-50. At iba po 60-40. Yun po. Sa natanggap nyo yung ulat, sino raw bang kumuha? Sino raw nang ulekta? Yung treasurer din po nila sa kapihan. Treasurer ng kapihan. Iniipon yun. So ilan yung dinistribute nyo? I-average natin to ng 50%. Ilan yung na-distribute yung total amount? After Odette. Kasi household yung basis noong hindi naman family. So total amount? Hindi ko i-compute yung around 900 households times 10,000 po. Bali yun yung kasi household yung basis nung isa po. 9 million. 10,000 ang isa. So i-average natin na 50% ang kinuha. So 4,500,000. Siguro. Ang napunta sa kapihan. Sa treasurer ng kapihan. Siguro po, Senator. Senyor Aguila. Tama ba yon? Hindi po yun totoo. Totoo, no? Sino ba treasurer? Si Fordelis Ilatag. Nandito rin? Wala po dito kasi. Wala rin, oh. So, kinolekta ng treasurer na hindi mo alam, saan napunta yung pera? Wala pong kinolekta. Ito, nagsasabi tong DSWD. Wala na rin papel dito si Lilian Dizon. Hindi mo rin alam. Sa ano po? Sa listahan, yung recipients, wala na rin. Wala ka nang pakialam doon kasi, di ba? Wala pong nangyari dyan ng ganyan. Wala daw nangyaring ganun eh. Mr. Senator, may ang DSWD po mismo may ginagawa naman po silang investigation sa. Pero yung mga bahay ba, kasi comes to shelter assistance to, bibili ng yero, bibili ng coco lumber siguro, bibili ng simento, bibili ng buhangin, pang repair ng bahay. Nagawa ba yung bahay after Odette? May mga bahay naman po sila doon, parang makeshift lang din po. May iba gawa sa yung walls are made of trapal lang po. Tapos yung iba mga kahoy lang. So yung nasira ng Odette, hindi rin na-repair o niremedyohan na lang? Ni-repair naman po siguro nila, Doon sa Senator. 4 or 5 na Opo. natira kung sakali. Doon sa kalahati. Yes po. Wala na akong may dagdag na na question. Hindi ko na maintindihan to, Mr. Chair. Nagbigay ang gobyerno, nawalan, yung supposed to be for repair, hindi talaga repair yun. Kung trapal lang yun nilagay doon. Makeshift na lang yun. So, dapat siguro, Mr. Chair, the committee secretary,
if you're attentively listening, list down every bit of lies made under oath by Senior Aguila. Lista mo isa-isa, ilang beses nagsinungaling, nagsabi ng hindi totoo. Gumawa ka ng bilang para ma-collate natin, ma-aggregate natin ilang beses nagsinungaling sa harap ng committee ito. For every kasinungalingan would entail a necessary penalty in accordance with law. So ilista mo na yan, may transcript naman tayo eh. Salamat. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Siguro, Yes, Mr. Chair. as far as this committee is concerned, hindi ka na Senyor Aguila. Senyor Pinocchio ka na. Ngayon, alam mo sino si Pinocchio? Ha? Sige, go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. At gaya ng sinimulan ng ituro ni Sen. Francis, hindi po maliliit na halaga ang pinag-uusapan dito na entitled yung mga beneficiaries ng kapihan pero kinukuhaan na ng parte or kinakaltasan ng SBI officers. Sinabi nga po ni Sen. Francis, posible mga 4.5 million pesos dun lang sa ESA kasi 10,000 per household, 900 households, na yung iba kinakaltasan ng 6,000, yung iba 5,000. Then kanina napag-usapan yung rice allowance, 600 pesos per month, 202 households, 121,000 din yan bawat buwan, 1.4 million bawat taon. So pag kinaltasan niya ng say kalahati, 700,000 pesos din yan. Yung ayuda na 5,000 pesos per family, kung more than 1,000 families, yung naalala ni Ma'am Chen, di more than 5 million pesos din yung kabuuan nun na kung kakaltasan ng kalahati ay magkakahalaga din ng higit sa 2.5 million pesos. So malalaking pera yung pinag-uusapan na dapat naiiwan sa nagagamit ng mga beneficiaries pero pinapagpapartihan pa ng mga SBSI officers. Gaya ng sinabi na rin naman kanina ay kasalukuyang iniimbestiga din ito ng DSWD. Gusto ko lang bago tayo lumipat siguro Mr. Chair kay alias Chloe, isara somewhat yung tungkol sa trahedya ng mga baby, no? Particular